Road clearing operation sa Maynila nauwi pa sa komprontasyon. Mga sasakyan at motorsiklo na iligal na nakaparada, hindi nakaligtas at nahatak din. May ulat si Patrick De Jesus. Napaakyat na sa truck ang babaeng ito nang kunin ng lagayan at patungan ng kanyang mga paninda. Sa gitna ito ng road clearing operations ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, Manila Department of Public Services at Department of Engineering and Public Works sa lungsod. Pero ang kanyang pakiusap, nauwi pa sa komprontasyon nang hindi na niya mabawi ang mga nakumpiskang gamit. Hindi ba ganyan? Labog-labog. Paano pa paghahan yan? Magkano yung puhunan niya? May bibigyan niyo ba kami ng puhunan? Inuutang lang yan! Katwiran ng iba pang nagtitinda sa Palangka Street kung saan nag-clearing operation, pinayagan naman silang magtinda kahit nasa bangketa. Imbis na magpabigat kami sa dami ng problema natin ngayon, pabayaan nila kami maghanap buhay. May guhit kasi yan eh. Kaya namin sila kinukuha dahil nagpa sila sa guhit. Kung sino man nagpapapesa sa kanila, dapat malaman natin kung legal ba yan o illegal. Tanging mga lagayan at patungan lang ang kinuha at ibinalik din sa mga vendor ang kanilang paninda. Isinagawa rin ang road clearing operation sa iba pang bahagi ng Maynila. Lahat ng makitang nakaharang sa kalsada at sidewalk, hinakot. Maging ang mga basura nilinis. Ang mga motorsiklo at sasakyang iligal na kaparada, hindi rin nakaligtas at tinatak para dalhin sa impounding area. Sa dami ng mga basura at mga gamit na nakaharang sa mga kalsada at sidewalk ay halos mapuno na yung mga truck na dala ng road clearing operations team ng Maynila. Ito ay kaugnay na rin sa pagsunod ng lungsod sa direktiba ng DILG na nagpapatuloy ang road clearing operations 2.0. Dahil nasa GCQ, partial implementation muna ang road clearing sa Metro Manila. Sa mga lugar naman na nasa MGCQ, full implementation ang dapat nilang sundin. Patrick De Jesus para sa Bayan.